inyong kadakilaan at katapatan sa aming buhay na hindi pumapalya, nagmamaliw o kumukupas. Tunay nga na kayo lang, Panginoon, ang nag-iisang mabuti at tapat sa aming buhay. Sa dami ng aming mga napagdaanan, ng mga pagsubok, mga suliranin, mga kabiguan, hindi po nagbabago ang inyong mga salita sa amin. Kaya naman, sa pagdiriwang ng aming ikasyam na anibersaryo ng Weekdays Prayer Group, Panginoon, muli ibuhos niyo po ang inyong biyaya at pagpapala sa lahat ng aming mga prayers. Lahat po ng nasa aming puso, nasa aming isipan na aming itataas sa inyo, Panginoon, abutin po ninyo. Dahil alam po namin na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na makagagawa ng mga bagay na mahirap at imposible sa amin. Pero sa inyo, Panginoon, ay walang imposible. Pag inyo pong inibig, ginusto, Panginoon, walang anumang sirkumstansya, tao, o mga bagay sa mundong ito ang makakapigil ng inyong kalooban. Kaya bilang pagkilala, pagpupugay sa inyong biyaya, pagpapala na patuloy inyong ibinibigay, pinagkakaloob sa amin, ito'y aming ibinabalik naman sa inyo ng may pagpupulit, pasasalamat. At lahat po ng ito'y amin na pong inaangkin ng may pananampalataya at pagtitiwala na sa inyong salita ay nandoon ang aming mga pagpapala. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus, ang ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan na lang po natin ang Panginoon. Okay, let us turn our reading para sa ating pagdiriwang according to St. James o Santiago sa chapter 4, beginning from verse 1 to 10. Actually, may nilagay pa rin akong Tagalog dyan, pero basahin pa rin natin. Although English and then follows by Tagalog. Sabi ng verse 1 ng sulat ni Apostol Santiago, chapter 4, verse 1 to 10. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires, the battle within you? You desire, but do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think the scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? But He gives us more grace. That is why scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Sa Tagalog, ganitong pagkasalin, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban.
Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi. Hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala din kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Mga kataksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalain walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Na ibinigay niya sa atin. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong kabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Purihin natin ang Panginoon.